Magandang araw sa inyo lahat guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan pag-hit and like and subscribe. Punta na tayo dito guys sa ikatlong laro ng SGA lalo sa Europe ng bansang Ukraine. Expect na natin na matatangkad ang mga kalaban ng SGA Pinas. Sa first quarter ay nakasabay ang SGA especially sa offense dahil sa apat na 3-point shot na pinasok ni Jordan Heading. Walang sablay, 7 out of 7 sa field goal of total of 18 points. Kahit na contested ba ang tira ay pumapasok. Natapos ang first quarter na lamang ang SGA ng 6 points, 27-21. Second quarter na nang ipasok si Renzo Bando, pinalit na si Jordan Heading. Hindi masyadong maganda ang laro ni Gatay, muntik pang masahod ng isang kalaban. Ngayon lang nahirapan ng SGA sa kanilang laro. Kaya natapos ang score sa second quarter sa score ng 43-41, lamang lang ng 2 points ang Pinas. Simula ng third quarter, dito na lang ang team ng Ukraine dahil sa mga turnovers at mga first shot ng SGA. Ngunit na ipinasok si RJ Abarrientos, dito na ulit nabuhay ang SGA team at naibaba ang kalamangan ng Ukraine sa score ng 58-54. Lamang na lang ng 4 na puntos ang Ukraine. Sa simula ng third quarter, naitabla ni Kiefer Rabin ang score mula sa 3-point shot. Mahirap din talaban ng mga Ukraine dahil sa mga tira sa labas at may mga galaw sa loob. Kaya nahirapan talaga ang team ng Pinas. Dahil sa 3-fight ni Kiefer Rabena at McCall, nakuha ulit ng SGA ang kalamangan at natapos ang score sa 82-74. Lamang ng 8 points ang Pinas kaya still undefeated pa rin ang ating team. Kaya guys, sa palagay niyo, kung naipasama ba si Jordan Heading sa OQT, posible bang malaki ang may tutulong nito? Comment naman kayo dyan guys sa baba at ating pag-usapan.